Mabilis talaga ang oras. Malapit na akong graduate. Nag-OJT na rin kami. Pero hindi sa kumpanya namin, ako nag-OJT. Dahil it will be totally favored to me. Baka isipin nila na pinapaboran ako dahil sa amin, yung kumpanya. Medyo busy kaming dalawa ni Professor Vince, pero ayos lang naman. Naiintindihan namin ng isa't isa. Buti na rin yung hindi kami masyadong magkasama. Professor Vince attended a one-week seminar. Therefore, we contacted each through Skype since he doesn't like Facebook. Habang ako naman ay nakafocus lang sa aking OJT. And after that, the midterm came and luckily, I passed the exams. Okay lang din naman ang performance and reviews ko sa OJT namin. Ilang linggo na lang ay graduate na ako. My dad was so proud and even threw a party for me. All his business partners and staffs were invited. May maraming engineers din ang nagsidatingan. Hindi naman na kailangan ng party. Pero nag-insist siya. Gusto lang daw niya akong pasaya. At ito ang way niya. I really appreciate his efforts. Now, I've seen it. He's the best father. Even if mom is gone, he always made sure that I am loved, cared, and appreciated. Dahil yun naman ang gusto ni mami para sa akin. Ang maging masaya ako. Congratulations, Iha. May susunod na rin sa footstep ng daddy mo. Bati sa akin ni Mr. Gustavo, my dad's friend and business partner. Thank you, Tito. Saka akong umiti. By the way, I would like you to meet my son, Denver. He's also an engineer. Doon ko lang napansin na kasama niya pala ang anak niya. He has looks too, matangkad, at maputi rin. Pero wala naman siyang pinagkaiba sa mga nakilala ko eh. I've met a lot of engineers dahil sa background ng daddy ko. Not just engineers, but also doctors, marines, and even pilots. Isa lang talaga ang naiba, Professor. Flowers for you, Angelica. Congratulations. By the way, inilahad ni Denver ang bouquet of flowers sa akin, and he extended his arms for a shake hands. Thanks. Pasimpleng sagot ko. Mukhang magkakasundo ang mga anak natin, amigo. What do you think? Sabi pa ni Daddy na nasa gilid ko lang. Ihanda na natin ang kasal. Sagot naman ni Mr. Gustavo at sabay silang nagtawanan. Pinalitan ko ng mata si Daddy. Dad! Saway ko. Tumawa lang si Daddy. Just kidding, Iha. But why not? I just rolled my eyes and excused myself. Pagkatapos ay lumapit ako sa mga kaibigan ko. Ang gwapo nun ah. Bungad sa akin ni Cyril. Nang makalapit na ako sa kanila. Sa'yo na. Walang ganang sabi ko at tinunggang isang shot. Habang nagiinuman kami kasama ang makamil kong kaibigan, nang sabay-sabay kaming mapalingon sa dumating na sasakyan. Isang limousine at kasunod naman ito ay isang black Lamborghini na pamilyar sa akin. Nakita ko si James na assistant ni Daddy at may ibinulong ito. Pagkatapos ay lumapit si Daddy sa akin. Ayusin mo ang sarili mo, Angelica at Trinity. The Benavistas are here. Lumagpas sa mamahaling limousine ng isang sopistikadong babae na may edad na ngunit hindi pa rin maitago ang kagandahan nito. Sumunod naman dito ay isang may edad na rin na lalaki, ngunit matikas pa rin ang pangangatawan nito. Kasunod nito ay isang mid-30s na lalaki. Sobrang gwapo nito at saka may kahawig siya. May dala itong batang lalaki na nakatuksido at sobrang gwapo din. Katabi nito ang kanyang magandang asawa. Hindi siguro uso ang salitang pangit sa pamilyang ito. Akala ko yun na yun, ngunit muntik nang malaglag ang pangako. Nang makita kong huling lumabas, ay si Professor Vince. He's wearing a black tuxedo, paired with a pants. Napanganga ako. Ang gwapo talaga ng professor ko. And I forgot, he's a Buena Vista,
kaya hindi na nakakagulat kung nandito siya. Lumapit si Daddy sa kanila. "Welcome, Mr. and Mrs. Benavista. I'm glad that you came. Thank you for accepting our invitation," sabi ni Daddy. Ngumiti ng matamis ang ginang. Pati pagngiti nito ay parang mamahalin din. "Sino kami para tumanggi?" Sabay tawa ng mabini. Natawa na rin si Daddy. "Anyways, this is my daughter, Angelica Trinity Molina." The old woman looked at me and smiled. "Gorgeous, huh? Just like her mom." Anito. "Anyways, congratulations, Iha. Here is our small gift for you." Sabay lahad ng isang Chanel box na may ribbon pa. I immediately opened the box. Then I was shocked, yet mesmerized to their small gift. It was a Chanel set of jewelries. "How do you like it?" tanong ni Mrs. Benavista. Ngumiti ako ng maluwang sa kanya. "Very, ma'am. You're so thoughtful." The old woman just chuckled. "Let's go inside, shall we?" Ayan ni Daddy. Nauna na silang pumasok sa loob. Habang tinitingnan ko sila, napaka-eleganting tingnan. Ang tatangkad pa. At kung makalakad ay parang mga royal family. Straight and proud. Ni hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Professor Vince. Porket gwapo siya ngayon? Ganon? Well, okay na rin yun para walang makahalata sa amin. We will play safe. Me and my dad together with Professor Vince sat on the long table. Kahit kanina pa ako kumakain, sinaluhan ko pa rin sila dahil iyon ang gusto ng daddy ko. "So, what are your plans after your graduation, Iha?" tanong ng daddy ni Professor Vince sa akin. They look so alike. Mag-ama nga. Parehong magagandang lalaki. Magre-review muna ako, sir. Para sa licensure examination. Sagot ko naman, kapag talaga kausap mo itong pamilya na to, mahihirapan ka talagang huminga. They asked me some questions, and I am obliged to answer. Hanggang sa mapirmi na ang usapan nila tungkol sa business. Kaya mukhang na-out of place ako dahil wala naman akong alam doon. Napansin kong nakatingin lang ang batang Benavista sa akin. Kanina pa talaga to ah. I look at him and try to give him a small smile. Tumaas lang ang kilay nito. Mas lalo akong tiningnan. Nasa tapat ko ito habang napapagitnaan siya ni Professor Vince at ng kapatid niya. "I think I saw you in Tito Vince's phone." Muntik na ako mabilaukan sa sinabi ng bata. He's around 6, and I guess, and it is evident that he's smart. Uminom ako ng tubig dahil nabilaukan nga ako. Pambihira namang bata to. Narinig kong natawa ang lalaking kapatid ni Professor Vince sa sinabi ng anak niya. Excuse me everyone. I will just take the bathroom." Tumayo na ako. Pumunta na ako sa kwarto sa taas. Hindi ko na nakayanan ng hangin doon sa mesa. Parang napakabigat. Totoo kaya ang sinabi ng bata? Na nakita niya ako sa phone ng tito niya? Damn, yung lalaking talagang yon. Hindi marunong mag-ingat. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko, lumabas na ako sa kwarto. At hindi na ako bumalik pa sa mesa kung nasaan nandoon ang mga Benavista. At iniiwasan ko rin yung bata na yon dahil makilala talaga ako. Mahirap na. Papunta na sana ako sa mga kaibigan ko, ngunit bigla na lang akong hinarangan ni Denver. "Hi!" Nakangiti at masiglang bati nito. Then, he offered me a glass of wine. "Drinks?" he asked. Hindi ko na sana tatanggapin, ngunit I saw the text coming from Alicia, saying that they're gone home. Nakapag-alam na sila kay Daddy, ngunit hindi man lang nagpaalam sa akin. Luka-luka talaga mga yon, dahil may gagawin pa raw sila sa school bukas. Therefore, I didn't have the choice but to accept Engineer Denver's offer. He guided me into the table, and there, we drank and talked a little bit. Hindi ko na malayan na naaaliw na pala ako sa kakainom kaya
Medyo dumebli na ang paningin ko. You okay? Engineer Danvers asked. Ngumiti lang ako. Of course. Now, let's have some more. Ako nang naglagay ng wine sa baso ko. Then I raised for a toast. Cheers! Mukhang may tama na rin siguro ako dahil tawa na lang ako ng tawa. Halos maagaw na namin ang atensyon ng lahat dito sa bahay. Dahil sa ingay naming dalawa. Or should I say, ako lang palang maingay. Dahil sumasabay lang sa akin si engineer. Hey, where are you going? Tanong ni Denver. Tumayo kasi ako para pumunta sa bathroom dahil naiihi ako. Bathroom. Maikling sagot ko at sinubukang maglakad. Muntik na akong matumba nang maapakan ko ang gown ng suot ko. Buti na lang may sumalo sa akin. Nang tingnan ko ito ay dalawa sila. It is Denver and Professor Vance. They were both holding my arms. Let go of her. Dinig kong utos ni Professor Vance kay Engineer Denver. Nagtagis ang bagang nito, pero ang mata ay nagdidilim na. Excuse me, who are you? Denver replied, Buena Vista. Iyon lang isinagot ni Professor Vance. Pagkarinig ni Engineer Denver noon ay binitiwan niya na ako at ipinabaya ako kay Professor. Lumapit naman si Daddy sa amin. Umayos ka, Angelica. Nakakahiya kay Prof. Buena Vista. Sabay sa akin ni Daddy. Ngunit tinawanan ko lang siya. Napasampal na lang ito sa noo. I'm really sorry, Professor. Ganyan talaga siya kapag medyo lasing na. Paghingi ni Daddy ng sorry kay Prof. Maya-maya ay narinig kong may lumapit na sa amin. Medyo alam ko pa ang ginagawa ko. Pero hirap na akong labanan ang kalasingan. Kaya naapektuhan talaga ang attitude ko. Thank you for the invitation, Mr. Molina. I look forward to our partnership. Dinig kong sabi ni Mrs. Buena Vista. You're welcome, madam. And thank you for coming also. Sabi naman ni Daddy. Vance, anak, hindi ka pa uuwi? Tanong ng ginang sa anak. Not yet, ma'am. I have something to discuss to Miss Molina. Sagot naman ni Professor Vance. Hindi na mapalagay si Daddy dahil sa hiya. Hawak ko ni Professor Vance habang parang nakakain ng betsin dahil ngisi ako ng ngisi. I heard all the Buena Vista laugh. I'm very sorry, everyone. Lasing na talaga itong dalaga ko. Paghingi ng tawad ni Daddy sa pamilya Buena Vista, sa paraan ng pagkakasabi niya ay parang hiyang-hiya na talaga siya. Tumayo ako at sinubukang bumitaw sa hawak ni Prof. Ngunit nandoon pa rin ang kamay niya sa bewang ko nakaalalay. I pouted to my dad. Hindi ako lasing Parang batang ani ko. Tiningnan ko ang mga Buena Vista at nginitian sila ng pagkalaki-laki na halos lumabas ng gilagid ko. Pagkatapos ay lumapit ako sa mami ni Professor Vance at binulungan ito. Sinubukan akong pigilan ni Daddy. Pero okay lang, sabi ng mami ni Vance. Mami, shh, lasing ako pero don't tell Dad. Okay. Sikreto lang yon. Then I giggled. Ang kaninang nananahimik na si Professor Vance ay tuluyan nang natawa. This girl of yours is quite interesting, Mr. Molina. Natatawang komento ng Daddy ni Professor Vance. Mami daw bro, Pang-aasar ng nakakatandang kapatid ni Professor Vance sa kanya ngunit narinig ko lang na tumawa si Professor. Pagkatapos ay tinuro nito ang Daddy ni Prof. Call him Daddy. Daddy. Tumabing ang ulo ko at tiningnan ang Daddy ni Professor na itinuro ng kapatid ni Prof. I was still pouting. Daddy? Yes, Daddy. Para naman akong inuuto ng kapatid nitong si Professor Vance. Hindi ko alam kung ano na lang ang pumasok sa utak ko. Tumakbo ako papalapit sa Daddy ni Vance. At bigla ko na lang itong niyakap ng mahigpit. Daddy, hindi ako lasing, Daddy, di ba? I said, like a baby. Natawa naman ang Daddy ni Vance. This girl is adorable, Mr. Molina. Aampunin ko na to. Anito. She's going to be a part of our family soon. Bigla na lang sabi ni Professor Vance, sabay agaw sa akin sa Daddy niya.
I'll bring her upstairs. Mauna na kayo. Umuwi na nga ang mga Buena Vista at humingi ng pabor ang daddy ko kay Professor Vince. Naalalayan ako papunta sa kwarto ko dahil meron pang mga bisita sa ibaba na kailangan niyang asikasuhin. Hanggang sa makarating kami sa kwarto ko. Inalalayan ako ni Vince. Pahiga ngunit nahila ko siya. Kaya napahiga din siya. I don't know what's gone into my mind. Bigla ko na lang siyang pinatungan. His bulging pants caught my attention. This monster inside of his pants put me into injury for almost 2 weeks. Kusa na lang humawak ang kamay ko doon at tinapik-tapik ng mahina ang tapat ng kanyang pantalon. Oh shit! Stop it, Angelica! Professor Vince jeered. Hindi ko siya pinansin at tinangka kong buksan ang zipper niya, ngunit pinigilan niya ako. Naiyak ko siyang tiningnan. Mag-a-apply ako for a job. Sigaw ko sa kanya. Nagtataka niya akong tiningnan at bumangon siya. Tila hindi niya maintindihan ang sinabi ko. What job, baby? He asked, confused. Blow job. Tuluyan na tumawa ng malakas si Professor Vince sa tinuran ko. Napahiga siya sa kama habang hawak-hawak ang tiyan. Yan ka na naman eh. I don't want to make love to you while you are drunk. Hindi mo na naman naalala ang ginawa natin. I'll give you the best that I can do kapag hindi ka nalasing. Later on, inutusan niya na akong humiga. Sleep now. We're going somewhere after your graduation. Sabi niya pa. Bababa na rin ako mamaya. Sa isang iglap, bigla ko na lang ninakawan ng halik si Professor Vince sa lips. Pagkatapos nun, ay humiga na ako. Magnanakaw ka pa rin talaga ng halik. Iyon na lang ang narinig ko sa kanya bago ako tuluyang hinila ng antok. Muli na Angelica Trinity, cum laude. The moment I heard my name called, my feeling was overflowing. Yes, it's already my graduation day. Sa dami ng pinagdaanan ko, dito pa rin ang tuloy. Konting kembot na lang at civil engineer na ako. Those almost 5 years in civil engineering was not easy for me. It arrived to the point where I almost gave up. But this is my mom's dream for me. Alam kong masaya siya ngayon sa narating ko. Congratulations, anak. I'm very proud of you. Madamdaming sabi niya at isinot sa akin ang medalya. Pumatak ang luha ko sa sinabi ni Dad. Minsan lang siyang magsabi sa akin ng pinagmamalaki niya ako. At sa sobrang saya ko, ay nayakap ko siya. I love you, Dad, I whispered while sobbing. My dad hugged me back and replied, I love you too, baby. Your mom is very proud of you. I shake hands with the school dean, investors, and even Professor Vince. Ngumiti ako ng pagkalaki-laki sa kanya dahil aaminin ko, isa siya sa mga inspirasyon ko kung bakit ako narito ngayon. Congratulations, baby! Mahina lang ang pagkakasabi niya noong iyong tipong kaming dalawa lang ang nakakarinig. Ang sarap graduate kapag mayroong nagsasabi sa'yo ng congratulations, baby. Gusto ko na lang tuloy gumulong pababa ng stage. I gave him the sweetest smile. Thank you, love. Mahina kong sabi. Nakita ko na lang na umigting ang panga niya sa sinabi ko. Pero bago pa man ako nakalampas sa kanya, narinig kong bumulong siya. Damn! Kaya yon, natatawa akong umalis ng stage. After graduation ay napagpasyahan kong bumalik na muna sa classroom namin dahil nakalimutan ko ang bag ko doon. At habang naglalakad papunta sa classroom, napadaan ako sa library. Napansin kong bahagya itong nakabukas. Hindi ko na lang yun pinansin pa. Walang masyadong tao dito dahil nasa field pa sila. Hindi pa man ako nakakalagpas sa library ay may bigla na lang humila sa akin papasok. Titili sana ako ngunit tinakpan ni Professor Vince ang bibig ko ng kamay niya at sumenyas na tumahimik ako. Yes, it was Professor Vince. Isinandal niya ako sa mga bookshelves. Mabuti na lang at wala ng tao doon. Hindi ko pa man naibuka ang bibig ko, ay bigla niya na lang agad akong hinalikan. Sobrang bilis ng mga pangyayari.
I was still wearing my toga, but it got crumpled when the wild professor touched me everywhere. Underneath my toga is a white body-hugging dress. Oh, yes, I moaned. Nahawakan niya ang kanang itaas ng bahagi ko at masahihin ito habang hinahalikan niya ako sa labi papunta sa aking leeg. Maya-maya ay pinagapang niya ang kanyang kamay pababa hanggang sa pumailalim na ito sa aking dress na hanggang hita ko lang ang haba. Napaungol ako nang bigla niya itong dakutin. Pagkatapos ay pinasok sa loob ng underwear ko. Pinipigilan ko talagang hindi umungol. Nang sukatin niya ang nakasarang kuweba ko, "Basa ka na," bulong niya habang pinagpapala yon. Sa tingin ko ay bibigay itong tuhod ko anumang oras dahil sa ginagawa ni Professor Vance sa akin. At walang pasabi muntik na akong mapasigaw nang bigla na lang niyang pasukin ang kuweba ko. Mabilis nang tinakpan ng isang kamay niya ang bibig ko bago pa man ako mapasigaw. Oh my God! Ang haba naman nun. Parang chok lang na hindi pinutol. Napakapit na lang ako ng mahigpit sa polo niya. Narinig kong tumawa siya ng mahina. "Sorry baby, dumulas eh. Napasok tuloy." Natatawa nitong sabi. "Ilalabas ko na lang." "Ay, hindi. Magpatuloy ka," sabi ko sa medyo nanginginig na boses. Mabibitin pa ako kung titigil siya. At dahil sa sinabi ko, ay marahan niyang iginalaw ang kanyang mga kamay nang paatras sa bante. I shivered when he did that. Wala na akong magawa kundi kumapit sa balikat niya. Ilang labas-pasok pa ang ginawa niya, ay tuluyan na ngang nanginig ang kalamnan ko. Then I heard him say, "Congratulations, baby." My juices ran down on my legs and even fell on the floor. Sobrang dami. "Mukhang babahayata dito ah," sabi niya sa akin habang nakangiti. Hindi na ako nakasagot dahil sa sobrang panghihina. Kinuha niya ang kanyang kulay itim na panyo sa kanyang bulsa at umupo para punasan ang pakong may mga katas pa. Pagkatapos nun, ay kumuha siya ng mop at ang sahig naman ang pinunasan niya. The heck, from professor to janitor. He really has his own way to greet me congratulations. Hayes. Nakakapanghina. After that incident, ay nakatanggap ako ng message mula kay Professor Vance. Sinabi niya maghanda daw ako dahil may lakad kami mamayang gabi. Ngunit hindi ako pumayag. Dahil magsa-celebrate kami ng mga kaibigan ko for a job well done. Ilang saglit lang, ay tumawag siya. "Hello?" Sagot ko, "Vance, hindi ako sasama sa iyo, okay? Siguro after na lang ng party namin. Then, I'll just go with you." Napakunot noo ako. Hindi pwede, no? Dahil baka may makakita sa atin. Kontra ko. Wala akong pakialam, okay? Ano naman ngayon kung may makakita sa atin? You're no longer my student, Angelica. You're already my baby. Baby ka dyan. Ang kulit niya talaga. Batukan ko kaya siya sa monster niya. Are you sure? Paninigurado ko pa. He just moaned as an answer. Siguro nga'y tama siya. Wala na kaming dapat itago pa dahil hindi na niya ako estudyante. At hindi ko na rin siya professor. At siguro naman wala namang masama doon. Wala na siguro kaming magiging problema pa. Kinagabihan ay sinundo ako ni Professor Vance sa bahay namin. I called my dad para magpaalam. Nasa opisina kasi siya dahil mayroong biglang emergency sa kumpanya. As much as he wants to spend time with me, hindi niya magawa dahil sa trabaho niya. His presence was badly needed there. Papasok ako. I immediately disagreed dahil baka ano pang sabihin ng mga kasama ko sa bahay. Baka akalain nilang kami na wala nga kaming label. Nagkainan na kami pero wala pa rin kaming label. Sabihin na lang natin na free taste mo na yon. Hindi na nga nagpumilit pa si Vince at nag-antay na lang sa labas. I was wearing a white silver dress
with just a spaghetti strap. It was just above the knee. Hindi ako masyadong nagpa-sexy dahil binilinan ako ng magaling na lalaki na huwag akong magsuot ng sobrang sexing damit. Gaya na lang ng isinuot ko last time.